Aminin man natin sa hindi, kahit gustuhin ng Golden State Warriors na umakyat si standings ng West sa huli nilang 27 games, hindi rin naman nila yan magagawa kung hindi healthy ang lahat. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, mukhang paunti-unti na rin namang makukumpleto ang lineup sa inaasahang pagbabalik ni Jonathan Kuminga. In fact, ayon nga po sa mismong ibinulgar ni Brett Siegel at kinumpirma na naman ng Golden State Warriors, opisyal na nga pong nakasama si Kuminga sa team practice matapos mawala ito ng 21 games bunsod ng injury sa right ankle noong January 5 laban sa Memphis. At dahil sa nagawang malaking progreso sa recovery ng batang player na ito, expected na makakapaglaro na siya sa susunod na laban ngayong linggo, o kung hindi naman sa susunod na linggo, magfo-focus na lang naman ito sa kanyang pagpapalakas ng bindi at pagpapakondisyon ng kanyang katawan upang makuha agad ang kanyang rhythm at hindi siya agad magtamong muli ng panibagong injury. Samantala, kagaya nga po ng inasahan, maliban kay Maxi Kleber, naging available nga para sa Lakers ang lahat, na isang magandang sinyales. Pero hindi rin naman naging maayos ang simula ng Lakers dito matapos silang magtala ng napakaraming turnovers, lalo na si Luka Doncic na panay sablay ang ginagawang pasa sa mga kakampi. Mabuti na lang naging mainit rin naman kahit papano ang kanilang shooting, lalo na ang 3-pointer na LeBron James at Rui Hachimura, na rason bakit nagagawa nilang makalamang sa umpisa. Pero hindi rin naman basta-bastang nagpatalo dito ang Hornets, dahil nagagawa pa rin naman nilang maidikit ang talaan sa second half sa pag-take over ni na Miles Bridges at LaMelo Ball, hanggang sa makuha nilang momentum sa second half para ma-upset ang home team na Lakers. Sa laro, kitang-kita pa rin ang pagiging first option ni LeBron James dahil nangangapa pa rin itong si Luka Doncic. Ito pala nga ang third game ni Luka sa Lakers, kaya understandable pa rin naman ito. Request lamang ni Luka maghintay muna ang mga fans dahil nag-a-adjust pa siya sa sistema ni Coach JJ Redick. Sa kabilang banda, magdadalawang taon na mula nang huling nakapaglaro sa NBA si Victor Oladipo noong April 2023 mula nang magtamo siya ng malalang injury sa Miami Heat. At dahil sa pararitong pagtatamo ng injury bawat taon, wala nang ang teams ang nagkaka-interes sa kanya. Pero sa kabila ng napakatagal na pagkakatenga nito, desidido pa rin siyang makabalik. In fact, base nga po sa naging pahayag nito sa podcast, hindi pa nga siya magre-retiro sa basketball sa kabila ng pinagdaanan niyang iba't ibang klaseng injury. Maganda na rin naman ang kalagayan niya ngayon at meron pa rin siyang maibubuka sa loob ng court, at kailangan na lamang niya ngayon mabigyan siya muli ng panibagong oportunidad para makapaglaro. Well, ayon sa ilang mga analyst, bagamat injury prone na si Oladipo, malaki pa rin naman ang pakinabang nito sa puntos at shooting. Kaya kung sino man nga daw ng mga teams ang nangangailangan ng dagdag tulong sa opensa, isa siya sa mga posibleng kunin sa free agency market.